Hello! Magandang hapon po uli. So, ito, may nagpasa sa akin ito. Ito do yung totoong konteksto. Yung last time na nireakan ko yung video. Yung tungkol dun sa babaeng di umano'y ng scam daw. No? So, naki-MGS siya. Dito daw may intindihan natin kung ano yung totoong nangyari. So, panoorin nga natin to. Ito yung nakipag-transact, no? Then, nung na-send na yung pera, ayaw na ibigay yung cellphone. Play natin to mga men. Naghahanap ba kayo ng bagsak presyong second-hand cellphone online? Siguraduhin legit ang kausap nyo kahit pa face-to-face na ang inyong transaction. Dahil ang lalaking ito, matapos i-send sa e-wallet ang bayad niyang 30,000 sa minute up niyang seller ng second-hand na cellphone, biglang Tanggalin ko lang po yung SIM ko, madam. Ako na matatanggal ako na. Wait lang. Bakit po, madam? Wait lang, saglit lang kuya. Bakit po ganun? Wait lang. Kinakabahan ako, wait lang. Kasi yung ano ko, ayaw sumagot eh, kausap. kaya ang lalaki napilitan ng agawin ang cellphone kay seller. Hindi pwede, madam. Anong kausap niyo, madam? Madam, anong kausap ko, eh? Itong legit ito eh. Itong bumibili, nagba-buy and sell ito eh. Nakita ko yung main post niya. Nagba-buy and sell siya. Diyan yata ako nakabili ng iPad mini. Siya kanya yata. iPad mini, then iPad Air. Sa kanya ko nabili. Takbo! Wait lang, hindi tayo Hindi, madam. Tinanong kita nung Then iPad Pro. Hindi tayo maghihiwalay, sir. Hindi, madam. Tinanong kita. Ate, kuya. Ang ibang mga tao sa lugar, umawat na. Mayos ako kausap. Naka-video ako. Iwag ako yung Naka-video ako. Ay, wait lang, Ate. wait lang. Si seller napahandusay na sa sahig habang pilit na nakikipag-agawan si buyer. Wait lang, ate, ha? Ako. Babasa. Kuya ba? Ano po yan, ate? Wait ka lang, may pera. Madaya kayo, ate. Wait Sinend ko lang. na yung payment. Hanggang sa inawat na sila ng security guard. Please, huwag kang bigay. Ay, sinend ko na yung payment niyo. Huwag kang bigay. Ang main argument kasi dito, siya yung nagbigay ng GCash, di ba? Ng GCash number. Kasi napanood natin ito, nireakan ko ito before eh. Parang pina-check naman ni kuya yung GCash number. Tapos, nag-approve naman si ate, din sinend yung payment. Babasagin ko to. Okay. Airpods, may susapot. Ay, nagbayad na ako. Sasabihin niya, sinungaling ka, ha? Totoo kayang scammer ang babaeng nasa video? Wait ka lang, may pera. Madaya kayo, ate. Ang lalaki, si Mark, hindi niya tunay na pangalan. Ako po ay nagbabayan sell and bumibili po kami ng Oo, gadget. ano to eh. Hapon daw Parang may pwesto yata ito sa Green Hills eh. Yung Mark na yan. Hindi Mark ang name niyan eh, nakalimutan ko na. nitong September 19 nung may natanggap siyang mensahe sa kanilang Facebook page. Yung nag-message po sa amin is ang pangalan ay Laylay. Inalok daw siya nito ng cellphone. Pagkasundan ay kukunin ko yung phone na binibenta niya sa halagang 31.5. Si Mark agad daw nakipag-meet up kay Laylay sa isang mall sa Baliwag. Ang iPhone, no? iPhone 16. 31.5. Mahal na. Ako mahal na. Sa ano nga, sa 20,000 nga na cellphone, mahal na ako eh. Pero believe ako, no? Yung iba nakaka-afford ng, paano nga sila nakaka-afford ng iPhone? Siguro talaga mapera lang sila, no? Sometimes nga yung mga ano, nung nagtatrabaho ako, yung mga SA namin, alam ko naman yung sweldo nila kasi ako umaano ng plantilla eh. Paano sila nakaka-iPhone, no? Samantalang ko nagtitiis ako sa Bibo. alam ko po, siya po yun kasi nung tinawagan ko, siya yung sumagot at saka alam po niya yung mga usapan. Ang iisipin ko po, siya po talaga yung kausap ko sa Facebook page. Upo ka muna, sir. Check ko lang po, madam. Connect ko po ang phone niya. Nakipag-negotiate pa ako sa kanya. Baka ano yung sagot to, 30, madam. 30? So, 30 lang din kuha namin na ito, eh. Kasi usapan sa page 31.5 eh. Pumayag naman. Okay na po ito, madam. Okay na.
Pero noong magbabayad na raw si Mark, iginiit daw ni Laylay na hindi cash ang mode of payment. Hindi ako tatanggap ng cash. Makailang beses din naman daw niyang kinumpirma kay Laylay kung tama ang number na pagpapadalhan. Saan ko na po, ma'am? Pag-check ako. Tama, Ayan. tama po yung pangalan. Kaya laking gulat daw ni Mark nang ang kanilang transaksyon na uwi sa agawan ng cellphone. Anong kausap niyo, madam? Hindi pwede, madam. Anong kausap niyo, madam? Wait lang, ate, ha? Babasa. Kuya, Ano po yan, ate? wait nga lang, may pera. Madaya kayo, ate. Wait Sinend ko na yung payment. Sina Mark at Laylay dinala sa presinto. Base dun sa initial investigation kasi natin, dahil mayroong video na pinakita sa atin na siya yung nabiktima kung saan nagbigay siya ng 30,000. Because of that, No, ang nakita kasi natin dito, yung mismong seller yung nagbigay ng number kung saan isi-send. sila ng amicable settlement. Nabawi raw ang ipinadalang pera. Ibinalik din niya ang cellphone ni Laylay. Nagsabi po sila na pa-delete ng video. Sabi ko sa kanila, hindi ko i-delete kasi paano pag binaliktad nila ako doon? Wala na po akong ebidensya. Kaya ako to pinost kasi for awareness po. Pero ang kasong ito, hindi pa raw sarado. Mula kasi nung nag-viral ang video, inulan daw ng batikos ang babae. Kaloka si ate. The audacity. Wait nga lang, may pera. Madaya kayo, ate. At ang babae, nakipag-ugnayan sa aming programa para ibigay ang kanyang Yan na. panig. Una sa Dati. lahat, hindi raw Laylay ang kanyang pangalan. Ako si Giselle Santos. Sino yung kausap? Ba't kayo nag-meet? Diba? Yun kasi mga katanungan eh. Wala po akong alam na ang katransaksyon ko pong lalaki ay vini-video ako. Wala po itong pahintulot ko. Si Kahit pa sabi mong wala kang pahintulot nun ate, nasa public yung yung settings nyo eh. 'Di ba? Kapag nasa public kasi hindi mo siya pwedeng ano bang gusto mo i-demanda, Data Privacy Act. Hindi eh. Kasi nasa public yun eh. Pag walang tandaan nyo no, pag walang may kokontra na naman sa akin, matigas ang ulo diyan eh. Hindi, walang permiso. Kailangan may permiso bago i-post. Hindi, pag nasa public kasi ang settings nyo, pwede mag-video. Wala kayong magagawa doon. Well, ito no, ang tingin ko dito, pwedeng ang mangyari, ang ikakaso mo kay kuya, pinost ka, tapos sinabing scammer ka, pwede siguro libel. 'Di ba? Pero yung pagkuha ng video sa iyo itself, tsaka pag nasa public kayo, hindi ka pwede magkaso ng Data Privacy Act. Kahit na hindi mo pa binlur yung video. Kasi maraming hindi nakakaalam sa ganyan eh. Kasi kung ikakatwiran nyo, walang permiso lahat ng dashcam, lahat ng CCTV, pabaklas nyo lahat. Bawal 'yun. Kung yun ang thinking nyo. Kaya nga sa public kasi may responsibility kayo. Walang expectations ng privacy dun eh. Halimbawa, naglalakad ka, naghubot-hubad ka dyan, tapos nabidyohan ka, hindi mo pwedeng kasuhan yung nag-video sa'yo nun. Kasalanan mo yun eh. Alam mo namang walang expectations ng privacy. Ang pwede mo ikaso dyan, libel, kasi ganito ang nangyari. Ipinost yung video mo, sinabihan ka na scammer. Yun. Paninira kasi yun eh. Tapos hindi naman pala totoo. 'Di ba? Pero yung pagkuha ng video sa'yo, hindi pwede. Ilang beses na natin na-discuss yan na hindi siya pasok sa Data Privacy Act. 'Di ba? Maliban na lang ganito. May si Shell Jokno yata yung nagsabi eh. Pwedeng magkaroon ng Data Privacy Act. Let's say ganito no, kahit nasa public kayo, pwede mong patabihin muna. Lika dito. May pag-uusapan tayo, baka marinig ng iba. Pag na-establish yung gano'n na hindi naman meant for malaman ng iba yung pag-uusapan namin eh. Tapos inilik niya, yung pwede. Pero kung halimbawa open kayo sa public, I think wala yan. Hindi magpo-prosper yung kaso mo diyan. Pwede diyan libel.
siniraan ka eh. Pero yung Data Privacy Act, malabo. Giselle, hindi lang daw siya pinaratangang scammer at binato ng masasakit na salita. Nakakatanggap na rin daw siya ngayon ng death threats. May nag-post sa FB 30k reward kung sino raw makakapatay sa'yo. At gusto lang daw linawin ni Giselle na hindi siya scammer dahil gaya ni Mark, siya rin daw biktima. Ako po ay biktima lang din ng ganitong modus. Nagsimula raw ang lahat nung nagdesisyon siyang ibenta ang kanyang cellphone. Ipinost niya ito online hanggang may nag-message sa kanya, isang nagpakilalang Malae Gonzales. Ang cellphone, ipangre-regalo raw ni Malae sa mister nito para sa kanilang anniversary. Ang plano po na sinabi sa akin ni Miss Malae Gonzales ay kung papaano daw po isusurprise ang kanyang asawa. 64,000 pesos daw talaga ang napagkasunduan nilang presyo. Pero para raw masurpresa ang kanyang mister, kapag pipick upin na raw niya ito, papayag daw si Giselle sa alok nitong 40,000 pesos habang ang natitirang si Malae na raw ang sasagot. Ipapadala niya raw ito kay Giselle at para hindi raw mabuko ang niluluto niyang sorpresa, Kung po pwede daw po ay magpanggap ako na ang kanyang katrabaho, which is yun po ay si Orly C o si Orly Castro. Ay, ano to? Doon pa nga lang, magpapanggap ng katrabaho. Tapos ang makakausap ngayon ni Kuya na buyer, yung Orly C na yon. Yun yung kachat niya. Ganito parang red flag na agad Tapos, yung profile pa nung katransaction mo, hindi mo pa nakikita. Oo nga. So, ang nangyari, may middleman na pinag-uusap kayong dalawa. No? Mahirap yun. Next time, pag makikipag-transact, yung mga gimmick-gimmick na regalo-regalo bullshit na yan, pag-uusap na yun ng dalawa basta ang sa akin, alimbawa kung ako yung seller, ang sa akin, bayaran nyo ako tapos. Wala na tayo dun sa mga gimmick nyong dalawa. Diba? Siguro, bago lang. Kasi tandaan nyo, ang mga scammer kasi nag-e-evolve yan Gagawa ng paraan talaga yan para ma-deceive tayo. Ako, hindi ko rin naisip yun. Nung unang nireakan ko, feeling ko talaga scammer itong babae. Pero during the time na nire-reakan ko, ang isa sa mga naisip ko, kung scammer to, bakit siya makikipagharap ng face-to-face, di ba? Umayag po ako sa ganong setup. Maging ang bayad daw ng mister ni Malae, ipapadala raw nito sa e-wallet account ni Orly. Sinisigurado naman daw po niya sa akin na yung full payment ay mare-receive ko po. Umayag po ako sa ganong plano. Pero bago pa man ang kanilang meet-up, biglang nag-iba ang plano. Ang kukuha na raw kasi ng item, hindi ang mister ni Malae. Yung asawa daw po niya ay may best friend na magpapadala daw po ng rider na pipick up po ng phone sa akin para i-check daw po ang unit kung may issue. Manggagaling daw po sa shop. Hanggang sa nagkita na nga sila. Si Giselle nung mga oras na yon, kausap sa telepono si Malae. Huwag daw po akong papayag na cash payment dahil may usapan na daw po sa page na bank-to-bank transfer. Saan ko na po, ma'am? Pag-check ako. Tama, Ayan. tama po yung pangalan. Yung number po na sinabi ko ay galing po sa kausap ko na si Miss Malae. Wait lang Okay na. Pero nung nanghingi na raw si Giselle ng pruweba kung natanggap na ang ipinadalang 30,000 sa e-wallet nito, laking gulat ni Giselle nung biglang blinak siya ni Malae. Wait lang. So ito na yung part na natataranta na siya. Makes sense na Sige po, sige po. Nabahan ako bigla. Bakit po? Ayaw sumagot. Alam ko na po na nung mga oras na yon na na-scam po ako. Doon po, binawi ko muna saglit yung phone. Doon na po kami nagkaroon ng tension nung kaya nagkaagawan na po kami. Anong kausap niyo, madam? Hindi pwede, madam. Anong kausap niyo, madam? Wait lang, ate, ha? Babasa. Wait ka lang, may pera. Madaya kayo, ate. Sinend ko na yung payment.
At nung nagharap na sa presinto sina Giselle at Mark, dun na nila napagtanto na baka sila'y nabiktima ng isang online scam na binansagan ng netizens na middleman scam. Nabibiktima yung mismong legit na buyer and legit na seller. And once po nakapagkuha ng mga down payment, automatically binablock po nila. Grabe, no? Doon sa mga sinasabi nung supposed to be buyer. Lahat na sinabi nung buyer ay talagang sinunod nitong seller Siyempre, kagustuhan mo din naman kumita, no? Hirap din pala talaga. natin to the point na To the point. mas pa siya ng pera na supposed to be siyang tatanggap ng pera kapalit doon sa binibili ng buyer. Yung 30,000 pesos po na ibinayad po namin sa pilitan sa lalaki, inutang ko lang din po yon sa kaibigan ko. Pagkatapos pong mangyari nung insidente, habang binabasa ko po yung naging usapan namin, doon ko na po nakita at nabasa na ang dami po pala talagang red flag. Tignan natin kung legit ba yung account na ginagamit, kung marami po ba siyang friends, kung may mga followers po ba ito, kung active po ba yung pag-post nila sa social media. At tignan din natin kung yung price po ba ay mas mababa doon or too good to be true offers. Nitong Biyernes, sinamahan ng aming team si Giselle sa PNP Anti-Cybercrime Group para magsampa ng reklamo. Dun sa middleman na sinasabi, of course, posible siyang makasuhan ng estafa in relation to the Cybercrime Prevention Act. Sa kanya binigay yung pera at may obligasyon Yung siya pag-post ng ano. sa seller. Punishable ng not more than 6 months of imprisonment. Hindi lang po buong pamilya ko. 6 months lang nakulong. Ang babaw, ano? Yung kahihiyan na Sa akin na walang kinalaman, yung professional ko po trabaho, lahat po yun naapektuhan. yung pag-post sa'yo, anong kaso? Nang walang pahintulot. At dahil wala raw pahintulot ni Giselle ang ipinost na video ni Mark, Hindi pwede, madam. Anong kausap niyo, madam? balak niya rin daw siyang sampahan ng kaso. Posible siyang makasuhan ng cyber libel na punishable Sabi sa inyo, cyber libel eh. Hindi siya... at least 6 years of imprisonment. Ba't mas mabigat yung cyber libel doon sa estapa? Porsigido ituloy ang kaso laban sa kanya, eh binayaran mo pa siya ng 30,000. Sabi sa inyo eh, hindi Data Privacy Act yung ikakaso doon eh. Libel eh. Kasi siniraan siya eh. Walang bearing doon kung binidyohan ka ng walang permiso sa'yo o hindi. Kasi nasa public kayo eh. Di ba? Kahit anong mangyari, hindi mo siya pwede kasuhan ng ano. Yun, libel. Pag pinalabas niya yung isang bagay na hindi totoo laban sa'yo or nasiraan ka. Pero yung sasabihin mo na wala kang permiso, hindi. Sa mga biktima po kagaya ko, naging aral po sa akin na huwag basta-basta maniniwala at magtitiwala sa kausap. Minsan na lang mapapaisip ka, bakit Nakonsensya tuloy ako. Nausgahan ko rin kasi si ate. Nagpa-public apology ako kay ate. So, yun lang, no? Nag-evolve na rin pala talaga mga scammer. 'Di ba? Hindi natin alam kung anong style ang gagawin nila sa susunod. Kaya kasi ang inaano nila yung pagiging atat mo na magkapera eh. 'Di ba? Anyway, sana maging lesson sa ating lahat 'yan. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.